Hindi mo na kailangang mag-alala. Lekast, pipirmahan mo rin iyan. Wala ka namang mapupuntahan kundi dito. Ang boses na yon, malamig, walang bahid ng anumang dating pagmamahal, kasing lalim ng kabaong na inihanda na niya para sa akin, ay tumagos sa katahimikan ng bahay. Naririnig ko yon, at ang salita ay hindi nagmumula sa sigaw, kundi sa isang mapanuyang bulong na parang pinakamatalim na lason na dahan-dahang pumapasok sa aking ugat. Hindi ko alam kung sino ang nagsalita. Hindi ko kailangang makita ang muka dahil alam kong ito si Percival o marahil ang kanyang ina na si Doña Consolacion na nag-uutos sa likod ng pader. Doon lang ako natauhan, hindi sa pagpapatuloy ng salita, kundi sa mismong posisyon ko. Hawak ko ang isang malambot na tuwalya na kakadala ko lang mula sa sampayan na may mga nakasampay pang paborito niyang damit na ayos, handa na para sa inaasahan kong pagdating niya mula sa mahabang business trip niya sa Maynila. Sa kabilang kamay ko, isang maliit na plastic na bote ng mamahaling lotion. Ang kauna-unahang mamahaling bagay na nabili ko mula nang magkasakit si Migo. Nagtipid ako ng pagkain halos 1 buwan para lang mabili iyon. Umaasang ang amoy nito ang magdadala sa akin pabalik sa puso ng aking asawa. Ang bote ay biglang tumigas sa aking palad. Tila ba ang plastic nito ay naging bato? Ang lotion na dapat ay magiging pabango ng pag-ibig ay biglang naging simbolo ng aking katawa-tawa at walang kabuluhang pagsisikap. Kung ang mga salita nila ay totoo, kung wala na akong puwang sa bahay na ito, bakit ako pa ang nagmamadaling maghanda ng mga bagay na magpapasaya sa kanila? Bakit ang aking kamay, na puno ng mga peklat mula sa paglalaba ng kanilang maruruming damit sa baha, ang siyang naghahanda ng mga damit na ito? Isang matinding kurot ang dumapo sa aking lalamunan na pumigil sa akin na huminga ng maayos. Hindi ako makaiyak. Ang luha ay tila nagyelo sa mga mata ko. Hindi makabagsak sapagkat ang bigat ng sakit ay hindi pisikal, ito ay bigat ng kaluluwa. Ang aking mga binti ay naging malambot, na parang sinampal ng kidlat, hindi makagalaw, nakatindig lang sa gitna ng kusina na dating pinagmumulan ng amoy ng pamilya. Ngayon ay amoy ng kamatayan ng aking pag-asa. Naramdaman ko ang dahan-dahang pagkirot sa aking mga daliri at ang hawak kong losyon ay biglang dumulas sa aking palad. Bumagsak sa sahig na mayroong luma at kulay abo na alpombra. Ang pagbagsak ay halos walang ingay, ngunit sa loob ng aking dibdib, may bahagi ng aking pagkatao ang gumawa ng ingay na mas malakas pa kaysa sa anumang pagsabog. Tiningnan ko ang aking mga kamay, ang mga kamay na nag-alaga sa kanilang pamilya, ang mga kamay na naghabi ng bawat sinulid sa aking buhay para lang sa kanila. Sa paningin ko, ang mga kamay na ito na dati ay itinuturing kong huwaran ng sakripisyo ay nagmistulang mga lumang papel de liha, magaspang at hindi ka nais-nais hawakan. Sa gitna ng katahimikan at ang malamig na hangin na tila pumasok sa bawat butas ng bahay, isang tanong ang sumiklab sa aking isipan. Isang tanong na nagpapabigat sa aking dibdib na parang batong nakabaon. Sa dinami-dami ng bagyo na sinuong ko para sa kanila, bakit ako pa ang naiwang ganito? Basa at walang halaga sa ulan ng sarili kong tahanan. Ang gabing iyon ay tila isang mahabang, mabagal na kamatayan ng pagkatao. Nang sa wakas ay tumigil ang pag-ulan sa labas, ang katahimikan sa loob ay mas mabigat pa kaysa sa anumang unos. Ang aking mga mata ay nakatitig sa basag na bote ng lotion. Ang huling pag-asa kong mabawi ang init ng pagmamahal ni Percival ay ngayon ay nakakalat na sa alpombra, nagiging isang malagkit na patak ng kabiguan. Hindi ako nakagalaw hanggang sa may isang sasakyang huminto sa labas ng aming bakuran. Isang sasakyang hindi ko pamilyar, masyadong marangya para sa aming kasalukuyang kalagayan. Pagbukas ng pinto, lumabas ang isang lalaking hindi ko inaasahang makikita pa sa mundong ito. Si Don Teodoro, ang aking ama, na matagal nang pinaniniwalaang naghihirap sa bangkarota.
at malamang ay nasa kabilang buhay na. Ang kanyang tindig ay hindi payat o may sakit. Ito ay matatag. Ang kanyang mga mata ay tila may dalang lihim na pag-aaral. Hindi siya nagmadali. Hindi siya nagtanong. Tiningnan lang niya ako. Ang aking basang damit, ang basag na bote, at ang aking walang buhay na mga mata. Halika na, Likaste. Ang malumanay niyang boses, isang tinig na nagdala ng alaala ng aking kabataan. Ang tinig na yon ay isang pang-akit, isang tali na humihila sa akin papalabas sa balon ng aking pagdurusa. Sumunod ako, tulad ng isang ipinanganak na muli, na nalilito pa sa kanyang bagong liwanag. Sa pag-alis namin, nakita ko pa si Ivana sa bintana. Ang kanyang mukha ay may bakas ng pagtataka at kaunting pagkaalarma. Hindi niya inaasahang may darating na sasakyan na magliligtas sa akin. Dinala ako ni Papa sa isang tahimik na lugar. Isang bahay na hindi kasing laki ng mansyon, ngunit may kakaibang init. Hindi amoy ng mamahaling pabango, kundi amoy ng lumang kahoy at sariwang kape. Una niyang inasikaso si Migo, tahimik na nagpahatid ng mga pinakamahuhusay na doktor, nagbayad gamit ang mga tseke na hindi nagpapakita ng kahit anong bakas ng kahirapan. Nang matapos ang mga unang pagsusuri at humupa ang kaba sa aking dibdib dahil sa kalagayan ng aking anak, kinausap ako ni Papa habang nakaupo sa may bintana, kung saan nag-aalpas ang sikat ng araw na kaiba sa malamig na liwanag ng buwan noong ako'y pinalayas. Anak, sinubukan ko lang. Simula niya, hindi sa paraang humihingi ng paumanhin, kundi nagpapaliwanag. Nais kong makita kung anong uri ng asawa ang pinili mo at kung anong uri ng lakas ang itinatago ng isang inang nakikipaglaban. Nagtagumpay ka sa pag-ibig mo, ngunit nabigo ka sa pagpili ng magiging katuwang mo sa buhay. Ngayon, kailangan mong bumangon. Inabot niya sa akin ang isang makapal na sobre, punong-puno ng pera. Ang aking puso ay biglang nag-init. Ang pagpapasalamat ay nagbabanta ng sumabog. Ngunit sa sandaling iyon, naalaala ko ang mga salita ni Percival tungkol sa aking magaspang na kamay. Ang aking mga mata ay tumingin sa sobre, pagkatapos ay sa aking mga kamay na naglalaba ng mga damit ni Percival. Salamat pa. Pero hindi ko po ito tatanggapin. Mariin kong tugon. Ang aking Tagalog ay mas matigas kaysa dati. Hindi ko kayang magsimula sa utang na loob na may kapalit na kahihiyan. Ang pera ay kukunin ko sa sarili kong pawis, hindi sa inyo. Nagulat si Don Teodoro, ngunit may nakita akong pag-apruba sa kanyang mga mata. Sige, kung gayon, ito lang ang tatanggapin mo, sabi niya, at inilapag niya sa mesa ang isang maliit na laptop at isang lumang sewing machine na tila ginamit na sa loob ng maraming taon. Ang pagpapagaling kay Migo ay sagot ng aking pangako. Ngunit ang pagbangon mo, Lycast, iyan ay sayo na. Gamitin mo yan para sa trabaho mo. Pumikit ako at huminga ng malalim. Ang sewing machine na iyon ang aking sandata. Ang aking mga kamay ay kailangan kong gamitin para sa paglikha, hindi para sa paglilinis ng dumi ng iba. Sa kabila ng lahat ng kaguluhan, mayroon akong isang maliit na pangako sa sarili. Babangon ako para kay Migo, hindi dahil sa isang lalaki. Nang tumalikod ako para tingnan si Migo na tahimik na natutulog sa kabilang kwarto, nakita ko sa ibabaw ng mesa kung saan inilapag ni Papa ang sobre na hindi ko kinuha, ang isang secondary envelope na tila nahulog sa ilalim. Hindi ito galing sa aking ama. Kinuha ko ito, ang papel ay kakaiba, mas makapal, at may kakaibang tatak na tila pamilyar. Nang buksan ko ito, hindi pera ang laman nito, kundi isang folder ng mga dokumento, mga ulat sa pananalapi, mga lihim na record ng kalusugan, at mga litrato na nagpapakita ng mga transaksyon ni Percival kasama si Ivana. Ano ito? Bulong ko sa sarili.
habang ang pag-asa at takot ay sabay na sumiklab sa dibdib ko. Ang mga lihim na ito ay masyadong detalyado, masyadong mapanira, para lang maging basta-basta na papel. Tinitigan ko ang pangalan na nasa ibabaw ng isang dokumento, isang pangalan ng isang kumpanya na matagal nang kalaban ng negosyo ni Percival. At kasabay nito, dumating ang isang malamig na pagkaunawa. Mayroon ka palang kasabwat, Percival. Hindi ka nag-iisa sa kasinungalingan mo. Ang takot ko ay pinalitan ng isang matigas na pagpapasiya. Hindi ito galing sa aking ama. Sino ang nagbigay nito? Matapos ang mahiwagang pagliligtas, ang buhay ay biglang naging isang kakaibang uri ng pagsubok. Ang tirahan namin ay isang maliit na boarding house sa isang liblib na bahagi ng Cebu kung saan ang hangin ay laging may bahid ng amoy ng lumang amag at ng piniritong isda na hindi na maalis sa amoy ng mga dingding. Araw-araw, ang aking mundo ay umiikot sa dalawang bagay, ang pagbabantay kay Migo at ang paggamit sa lumang makina ng pananahi na ibinigay sa akin ni Papa. Nang araw na yon, habang si Migo ay nakatulog ng mahimbing dahil sa gamot, inilabas ko ang laptop at ang mga dokumentong ibinigay sa akin. Ang bawat linya sa financial statement ay tila nagbubunyag ng isang bagong lason. Ang mga transaksyon ni Percival ay hindi lang para kay Ivana. May mas malaking laro na nagaganap. Ang mga pangalan ng mga kumpanya na nakalista doon ay ang mga tinatawag na kalaban ng kumpanya ng transportasyon ng aking dating asawa. Mga kumpanyang nagpapakita ng malalaking utang na hindi pa nababayaran. Ang lihim na ito ay nagbigay sa akin ng malamig na pangunawa. Hindi lang ako ang kanyang sinira. Isinasakripisyo niya ang buong imperyo para sa kanyang pansariling kaligayahan. Hindi ko na pinahintulutan ang aking sarili na magdalamhati pa. Ang luha ay isang luho na hindi ko kayang bayaran. Sa halip, ang aking galit ay naging isang matalas na tinidor na ginagamit ko sa paghabi. Inilagay ko ang aking mga kamay sa tela at sa bawat paghila ko sa sinulid, inilalabas ko ang lahat ng sakit na inutang ko sa kanila. Ang mga tela na aking nililikha ay hindi na lang simpleng disenyo. Ito ay mga kwento ng sakripisyo, mga kanta ng pagdadalamhati na walang boses. Sa aming maliit na komunidad, ako ay isang dayuhan. May isang kapitbahay, si Aling Celia, na tila nabubuhay para lang magkalap ng usap-usapan. Tuwing naglalaba ako sa labas ng aming maliit na espasyo, naririnig ko ang kanyang mga salita na sinadya niyang gawing marinig ko. Tingnan mo si Lycast. Iniwan na ng asawa, ngayon ay nagpapanggap na designer. Ang kanyang boses ay puno ng panunuya. Ang ganda ng kamay na yan, Lycaste, sanay sa pagpapagod, hindi sanay sa karangyaan. Sayang, magaling ka sanang maglaba. Pero sa paghahabi, wala kang silbi, kasing walang silbi ng mga hinahabi mo. Ang bawat salita ay tumagos sa aking balat. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito nagdulot ng pagkaawa sa sarili. Sa halip, naramdaman ko ang pag-init ng aking dugo. Ang aking mga daliri ay mabilis na gumalaw sa makina. Ang tela ay humuhugis. Ang aking sagot ay hindi salita, kundi ang pagpapakita ng aking ginagawa. Sa pagtatapos ng hapon, naubos ang aking kaunting ipon para sa pinakamahusay na hibla ng sinulid na mabibili ko. Nag-design ako ng isang malaking shawl, isang obra na may mga kulay ng paglubog ng araw sa Cebu, ngunit may mga hibla ng kulay itim at abo na sumisimbolo sa aking pagdurusa. Ang disenyo ay komplikado. Bawat pattern ay isang code ng aking determinasyon. Nang matapos ito ay kumikinang sa ilalim ng nag-iisang bumbilya ng aming kwarto. Nang tingnan ko ang obra, naramdaman ko ang isang kakaibang kapayapaan. Ito ang aking katibayan na hindi ako nabigo. Sa sarili ko. Pagbalik ko mula sa tindahan, dala ang mga bagong materyales, nakita ko si Aling Celia na nakatingin sa aking shawl na nakasampay sa labas para sa hangin. Sa pagkakataong ito, wala siyang masamang salita.
Ang kanyang ekspresyon ay nag-iba mula sa panunuya patungo sa isang uri ng pagkamangha na may halong pag-iingat. Nang malapit ako, nagtanong siya, sa isang boses na hindi na kasing tigas. Para kanino yan? Likaste. Ang ganda ng disenyo, pero bakit tila merong galit sa bawat tahi? Ngumiti ako. Ang una kong tunay na ngiti mula nang umalis ako sa mansyon, isang ngiti na kasing lamig ng simoy ng hangin sa dagat, ngunit puno ng pangako. Para ito, sa magiging kinabukasan ko, Aling Celia. At ang galit na yan, gamit ko yan para maging pampatibay ng aking mga hibla. Pero habang naghahanda akong magluto ng simpleng hapunan, naalala ko ang folder na natagpuan ko. Ang pangalan ng kalaban ni Percival na nakalista doon, si Mr. De Leon, ay biglang nagbigay sa akin ng ideya. Kung si Percival ay gumagawa ng kasinungalingan, marahil ay kailangan ko ng isang kaalyado na mayroong legitimate na kapangyarihan. Naisip ko, kung ang isang taong kasing yabang ni Percival ay nagtatago ng ganoong sikreto, at ang babaeng kaagaw ko ay nagpapakita ng isang pekeng pagbubuntis, siguro meron pa akong isang misyon bago ang aking pagbawi. Ang aking isip ay nagpasiya. Kailangan kong hanapin si Ginoong De Leon, hindi para maging kaibigan, kundi para itanong kung alam ba niya na ang kanyang kalaban ay may asawang nagtatago ng mga sikreto na mas malalim pa sa karagatan ng Cebu. Ang aking unang misyon, matapos ang paglisan sa mansyon, ay hindi ang paghahanap ng hustisya, kundi ang paghahanap ng isang boses na makikinig sa aking sining. Dahil sa payo ng aking ama, naglakas loob akong dalhin ang aking shawl, ang aking sandata na puno ng hinagpis, sa isang maliit ngunit kilalang artisan gallery sa sentro ng Cebu City na pinamamahalaan ni Ginoong Rafael Alcantara, isang kilalang art curator at dating kaibigan ng aking ama. Nang makarating ako sa gallery, ang bawat antigong kahoy at ang bawat kakaibang sining ay tila humuhusga sa aking simpleng damit. Binitiwan ko ang shawl na halos hindi ko na pinapansin ang sarili kong pagod. Si Ginoong Rafael, isang lalaking nasa kanyang 40 taong gulang, ay may maingat na mga mata. Hindi siya agad lumapit. Tinitingnan muna ang aking hitsura. Tila nag-aalangan kung may karapatan ba ako na humawak sa mga obra na nasa loob ng kanyang espasyo. Magandang hapon, Ginoong Alcantara. Ako si Lycaste. Meron akong ipapakita sa inyo. Ang boses ko ay halos hindi marinig. Isang mahinang sinulid na naghahanap ng kakapitan. Dahan-dahan siyang lumapit. Nang makita niya ang shawl na nakatiklop sa aking braso, ang kanyang paningin ay nagbago. Kinuha niya ito ng may labis na pag-iingat, hindi tulad ng paghawak ng isang simpleng tela, kundi parang isang mahalagang relikya. Dahan-dahan niyang binuklat ang tela. Ang katahimikan sa gallery ay naging lubos. Ang tanging naririnig ko ay ang tibok ng aking sariling puso na tila sumasabay sa bawat pagtingin niya sa mga disenyo. Tinitigan niya ang bawat tahi, ang bawat kulay na tila sinadya kong ilagay sa maling lugar para lang maghatid ng sakit. Ang texture nito, kakaiba. Mayroong galit na nakatago sa bawat weave, like cast. Hindi ito gawa ng kamay na masaya. Sino ang nagbigay sa iyo ng inspirasyon para sa ganitong uri ng painful beauty? Tanong niya. Ang kanyang boses ay may halong paghanga at pag-aalala. Ang tanong na yon ay tumama sa aking pinakamalalim na sugat. Ang aking mga mata ay automatikong lumihis patungo sa kawalan at isang alaala ng pagtatalo namin ni Percival ang bumalik. Hindi ang kasalukuyan, kundi isang alaala mula sa mga taon na ang nakalipas, bago pa man siya tuluyang nagbago. Tila bumalik ang aking gunita 10 taon na ang nakalilipas sa isang malamig na gabi ng Disyembre. Nakaupo ako sa tabi ng aking makina, naghahabol ng isang deadline para sa isang malaking order habang si Percival ay umiinom sa sala, malungkot, dahil hindi siya binigyan ng kumpanya ng isang malaking. Nabalik lamang ang diwa ni Lycaste nang marinig niya ang banayad na boses ni Rafael.
Likaste, okay ka lang ba? Huminga ako ng malalim. Ang alaala ay nagbigay sa akin ng lakas, hindi ng paghihina. Wala, Rafael. Ang inspirasyon ay galing sa mga bagay na nais mong kalimutan, pero hindi ka pinapayagan ng iyong puso na iwan. Si Rafael ay tumango. Tila naiintindihan niya ang pahiwatig ng aking Tagalog na pagpapahayag. Ang shawl na ito ay hindi isang produkto. Ito ay isang testamento. Magaling ka, napakahusay. Ngunit like cast, ang pagbebenta ng sining ay nangangailangan ng mas maraming bagay kaysa sa galing. Kailangan mo ng exposure at meron akong isang malaking socialite event sa susunod na buwan. Kung handa kang magpakita ng higit pa, maaari kitang isama. Subalit, mag-ingat ka. Sa mundong ito, ang iyong talento ay magiging isang sikat na target. Ang pag-aalok ay isang bukang bibig ng pag-asa na hindi ko inaasahan. Ngunit sa tuwing may liwanag na sumisikat, may kasunod na anino. Salamat, Rafael. Handa akong magpakita. Pero bago yan, sabi ko, ang aking tinig ay nagiging matatag. Kailangan ko munang malaman kung sino ang gumagamit ng aking pagbagsak para makakuha ng pabor mula sa aking asawa. Tinitigan ko siya ng diretso, hinahanap ang anumang senyales ng pag-aatubili o mas masahol pa, pagtatago ng impormasyon. Mayroon akong isang pangalan, De Leon. Alam mo ba kung bakit nakalista ang kanyang pangalan sa mga problema sa pananalapi ni Percival? Si Rafael ay tila nabigla. Ang kanyang muka ay biglang nanigas. De Leon? Ang pangalang yan ay hindi dapat lumabas sa bibig mo, Lycaste. Kilala ko si Ginoong De Leon. Siya ay isang matinding negosyante, isang taong hindi mo gustong maging kaaway. Bakit mo nalaman yan? Ito na ang aking unang pagsubok sa bagong larangan. Ang paghahanap ng katotohanan ay nagdadala sa akin sa isang tao na mas mapanganib kaysa sa aking dating asawa. Dahil alam kong ang aking pag-alis ay hindi lang dahil sa pagnanasa sa ibang babae, Rafael. May mas malalim pang dahilan kung bakit ako pinalayas ng ganito kalupit. Gusto kong malaman kung sino si De Leon at kung bakit siya ang pwedeng maging susi sa pagbagsak ng lahat ng kasinungalingan na binuo nila sa akin. Hindi sumagot si Rafael. Sa halip, kinuha niya ang isang lumang calling card mula sa kanyang pitaka. Isang gintong card na may simpleng inisyal. Ito, tawagan mo siya kapag handa ka nang makipag-usap sa kanya. Pero like cast, kapag pumasok ka sa larong ito, walang atrasan. Ang bawat hakbang mo ay may katumbas na panganib. Handa ka bang isakripisyo ang iyong kapayapaan para sa hustisya? Tiningnan ko ang card. Pagkatapos ay sa aking sarili, sa salamin ng gallery. Ang refleksyon ko ay payat, ngunit ang mga mata ko ay hindi na tulad ng sa unang araw. May apoy na silang taglay. Handa na akong magbayad ng anumang presyo, Rafael. Pero ang babayaran ko ay hindi na ang aking dignidad. Tugon ko. Babayaran ko ang kasalanan nila sa akin. Ang pagkontak kay Ginoong De Leon ay isang hakbang sa kadiliman. Ginamit ko ang pangalan ni Rafael bilang reference at pagkatapos ng 2 araw ng paghihintay na tila hinahagod ang bawat hibla ng aking nerbiyos, sa wakas ay nakatanggap ako ng tugon. Isang imbitasyon sa isang eksklusibong business lounge sa isang matayog na gusali, malayo sa amoy ng amag ng aming pinaglalagian. Pagdating ko, hindi ako sinalubong ng isang matandang negosyante, kundi ng isang lalaking may tindig na mayabang. Ang kanyang mga mata ay mas mapanuri kaysa kay Rafael. Siya siguro ang anak o isang mataas na opisyal sa ilalim niya. Ikaw ba ang asawa ni Percival na nagdesisyong maging instant entrepreneur? Ang tanong niya, walang paggalang. Ang bawat salita ay may tinik ng paghamak. Hindi ako nagpatalo sa kanyang tono. Dahan-dahan akong umupo sa isang eleganteng upuan at kinuha ang aking shawl mula sa aking bag. Inilatag ito sa ibabaw ng mesa ng kape na tila isa itong panlaban.
Ako si Laikaste at hindi ako instant. Ako ay reborn. Sige Laikaste, walang oras para sa mga drama. Patuloy niya. Sinasabi ng mga papel na dala mo na may kinalaman kami sa mga utang ng kumpanya ng asawa mo. At mayroon din akong naririnig na kwento tungkol sa kanyang bagong mahal. Sabihin mo sa akin, ano ang gusto mo? Ngayon na, ang oras para sa showdown. Hindi ko ipinakita ang folder. Sa halip, inilabas ko ang aking pinakamalaking sandata. Gusto kong malaman kung bakit alam mo ang tungkol sa kondisyon ni Percival. Diretso kong tanong, gamit ang impormasyong nakuha ko mula sa lihim na dokumento. Ang mukha ng lalaki sa harap ko ay biglang nagbago. Ang kanyang pag-aalinlangan ay naging matinding pagkabigla. Paano mo nalaman yan? Sigaw niya, halos tumayo. Hindi mahalaga kung paano ko nalaman. Ang mahalaga ay alam ko. Alam kong hindi siya ang ama ng sanggol na ipinagbubuntis ng iyong sister-in-law. Pagpapatuloy ko, gamit ang salitang sister-in-law para ituro si Ivana. Ang aking tinig ay kalmado, ngunit ang aking puso ay nag-uumapaw sa kaba. Nasaan si Ivana ngayon? At bakit mo kailangan ang impormasyong yan? Tanong ng lalaki, mas seryoso na ngayon. Si Ivana ay kasalukuyang ginagamit ang kanyang sinasabing pagbubuntis para pilitin si Percival na isuko ang kumpanya sa kanyang tunay na kasintahan. Ang lalaking iyon ay ang iyong business partner, o hindi ba, Ginoo? Huminga ako ng malalim at nagpatuloy. Hindi ko kailangan ng pera ninyo. Ang kailangan ko ay isang legitimate path para makapagbigay ng hustisya sa aking anak at para mapatunayan na ang mga bagay na itinapon ninyo ay may halaga pa. Inilapag ko ang shawl sa pagitan namin. Ito ang aking puhunan, isang piraso ng aking kaluluwa na hindi ninyo kayang bilhin o sirain. Tulungan niyo akong ipakita ito sa tamang tao. Sa mga taong makakakita ng sining, hindi ng kapalpakan. Makipag-alyansa ako sa inyo para pabagsakin ang tao na nagtago ng katotohanan, ngunit kailangan kong gawin ito sa sarili kong paraan. Ang lalaki ay matagal na nakatingin sa akin. Ang tensyon ay napakakapal na halos hindi kami makahinga. Tila nag-iisip siya kung ako ba ay isang bitag o isang tunay na pagkakataon. Pagkatapos ng mahabang sandali, yumuko siya. Isang kilos na hindi ko inaasahan mula sa isang tao sa kanyang posisyon. Laikaste. Humahanga ako. Ako si Marco de Leon, ang kapatid ng taong nasa likod ng lahat ng ito. Handa akong makipag-alyansa sa iyo, ngunit kailangan nating maging mabilis. Alam kong nagdududa si Ivana sa kanyang posisyon. Baka gumawa na siya ng hakbang para isecure ang posisyon ni Percival bago pa man magsimula ang gala ninyo ni Rafael. Isang tanong ang tumagos sa isip ko. Isang tanong na nagpapaalala sa akin ng aking tungkulin. Nasaan si Ivana ngayon, Marco? Kailangan kong malaman kung ano ang kanyang ginagawa. Baka ginagamit na niya ang pagkalito ko para... Ngunit hindi ko na natapos ang aking tanong. Ang aking telepono, na tahimik mula pa noong umalis ako sa bahay, ay biglang nagpakita ng isang notification, isang mensahe mula sa nursing home kung saan pansamantalang inalagaan si Migo. Ang nagpadala ay hindi ang manager, kundi isang hindi pamilyar na numero. Ang mensahe ay maikli, ngunit sapat na para mapawalang saysay ang lahat ng aking kalkulasyon. Nawawala ang inyong anak na si Migo. Paki-reply kung alam niyo ang kinaroroonan niya. Ang mensahe mula sa hindi kilalang numero ay parang isang malamig na tinik na tumagos sa aking dibdib. Binura ang anumang bakas ng tagumpay na naramdaman ko sa gallery. Ang aking mga kamay, na halos makontrol na ang mga hibla ng tela, ay nanginginig muli. Ang aking anak, ang tanging dahilan kung bakit ako lumalaban, ay nawawala. Ang takot na ito ay mas matindi kaysa sa anumang pagbabanta ni Doña Consolacion. Mas malalim kaysa sa pagtataksil ni Percival.
Ito ang pinakamalalim na hukay ng hell na hindi ko inasahan. Agad akong tumawag pabalik, ngunit ang linya ay walang buhay na tunog. Mabilis kong tinawagan si Rafael. Rafael, kailangan ko ng tulong. Si Migo, nawawala siya sa nursing home. Ang aking boses ay hindi na ang kalmadong tagahabi. Ito ay tinig ng isang inang desperado. Sa kabilang linya, naramdaman ko ang kanyang mabilis na pagbawi. Laikaste, huminahon ka. Saan ka ba ngayon? Huwag kang aalis sa pinag-iwanan mo. Magpapadala ako ng tao para tignan niyan. Ngunit huwag kang kikilos ng padalos-dalos. Kailangan nating malaman kung sino ang nasa likod nito. Kahit na sinabi niyang huminahon, ang aking katawan ay tila hindi nakikinig. Ang bawat segundo na walang katiyakan ay katumbas ng isang taon ng paghihirap ni Migo. Napalingon ako sa laptop na nagpapakita ng mga papeles ni De Leon. Pagkatapos ay sa shawl na nakatiklop sa aking upuan, ang aking simbolo ng pagbabangon. Ngayon, ang pagbabangon ay kailangang maging isang sprint para sa aking anak. Nang makarating si Rafael, hindi ang sarili niya, kundi ang kanyang pinagkakatiwalaang security consultant. Naging mas malinaw ang sitwasyon. Ang security sa nursing home ay tila sinadyang pabayaan. Ang mga tsekeng ipinadala ni Don Teodoro ay may authorization na makita si Migo at ang tanging taong may ganap na access, bukod sa akin ay si Percival at ang kanyang ina. Hindi ito aksidentally kaste, sabi ng lalaking ipinadala ni Rafael. Mayroong nagbayad para maging tahimik ang mga guard at ang record ng pagbisita noong nakaraang araw. May isang hindi kilalang sasakyan na pumunta sa gabi ng pagkawala pero walang plate number na naitala. Ang malamig na pag-iisip ay bumalik sa aking isipan. Si Ivana. Siguradong siya ang may kagagawan para mapilitan akong bumalik sa kanila. Kinuha ko ang telepono. Kailangan kong gamitin ang aking bagong kaalyado. Marco De Leon. Hindi ko na kayang maghintay. Marco, kailangan ko ang lahat ng impormasyon mo tungkol sa mga kilos ni Ivana sa nakalipas na 2 araw. Alam kong may kinalaman siya dito. Kung hindi mo ako matutulungan, hihingi ako ng tulong sa ibang paraan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi nagpalamig si Marco. Huwag kang mag-alala, Laikaste. Meron na akong nakuhang impormasyon. Si Ivana ay hindi lang nagtatago. Alam kong nasa isang private resort siya sa Mactan ngayon. Mayroon siyang isang maliit na pagtitipon doon. Isang secret getaway kasama ang lalaking ama ng kanyang pekeng sanggol. Naramdaman ko ang matinding pag-iinit sa aking mukha. Ang pagkuha kay Migo ay hindi lang para pigilan ang aking pag-usad. Ito ay isang pambanta na kailangan kong matugunan agad. Saan sa Mactan? Kailangan kong pumunta doon ngayon, sabi ko. Ang aking boses ay hindi na humihingi kundi nag-uutos. Huwag, masyadong delikado. Kailangan nating magplano, babala ni Marco. Ngunit ang isang ina na nawalan ng anak ay hindi nakikinig sa lohika. Marco, kung nandoon si Migo, hindi ako maghihintay ng kahit isang sandali. Sabihin mo sa akin ang lokasyon. Kung hindi mo ako matutulungan, hahanapin ko ito sa sarili kong paraan at sa oras na yon, hindi na ako magiging kaalyado mo. Ipinadala ni Marco ang eksaktong lokasyon. Habang tinitingnan ko ang map sa aking laptop, ang aking isip ay nahati. Kailangan kong kumilos, ngunit alam kong ang pagpapadala kay Migo sa kamay ng mga taong ito ay isang pagkakamali. Bumaling ako sa security consultant ni Rafael. Kailangan mo bang pumunta sa Mactan? Kailangan kong makita kung nasaan ang anak ko at kung sino ang nagtago sa kanya. Pero kung nandoon si Ivana, kailangan ko ng evidence na hindi basta-basta maipagtatanggol ni Percival. Ang tanging nasa isip ko ay ang mukha ni Migo. Sa gitna ng lahat ng corporate espionage at paghahanda para sa gala, ang aking priority ay bumalik sa pagiging isang ina na naghahanap ng katarungan para sa kanyang may sakit na anak. Bumalik ako sa aking shawl. Hindi ko ito maaring iwan. Ito ang aking kapalaran.
Ngunit si Migo ang aking dahilan. Rafael, tawag ko muli. Kailangan kong umalis. Huwag mong sabihin kay Papa o kay Percival ang tungkol dito. Kailangan ko itong gawin mag-isa. Habang naghahanda ako ng sasakyan, isang ideya ang pumasok sa aking isip na nagdulot ng panlalamig sa aking buong katawan. Kung sakaling si Ivana ang kumuha kay Migo para pilitin akong bumalik sa bahay, ibig sabihin, alam niya na kailangan ko siya para sa kapakanan ni Migo. At kung alam niya iyon, maaaring hindi si Ivana ang nagpadala ng mensahe tungkol sa pagkawala. Maaaring ito ay isang bitag na inihanda para guluhin lang ang isip ko bago ang malaking pagdating sa gala. Ngunit ang pag-aalala para kay Migo ay napakalaki. Hindi ko ito maaring baliwalain. Sino ang nagpapadala ng mensahe, Marco? Sino ang nakakaalam na nasa labas ako at si Migo ay nasa nursing home? Tanong ko muli. Ang aking boses ay puno ng matinding pagdududa. Ang pag-aalala para kay Migo ay naging isang pisikal na sakit na nagpapabigat sa bawat bahagi ng aking katawan. Matapos ang mabilis na pagbiyahe patungong Mactan, kasama ang tauhan ni Rafael, ang paligid ay tila nagbago. Ang hangin ay may kakaibang amoy ng mamahaling pabango at asin. Isang salungat sa amoy ng amag sa aming inuupahan. Ang resort ay puno ng mga taong tawa, ay masyadong malakas, at ang kanilang kasuotan ay masyadong magarbo. Nagpapakita ng isang mundo na matagal nang ipinagkait sa akin. Dahil sa tulong ng mga contacts ni Marco, nakakuha kami ng impormasyon na hindi nakita ng security ng nursing home. Sa totoo lang, si Migo ay inilipat. Hindi ninakaw. Inilipat siya sa isang pribadong klinika na pagmamay-ari ng isang kumpanya na nasa ilalim ng negosyo ni De Leon. Ang mensahe ay inilagay ng isang taong nagtatrabaho para sa kanila upang subukan kung gaano ako kadesperado. Nakita ko si Migo sa kanyang silid. Ang kanyang muka ay maputla pa rin, ngunit humihinga siya ng mas malalim. Doon, sa kanyang tabi, ay nakita ko si Don Teodoro, ang aking ama, na hindi nag-iisa. Nakaupo sa isang gilid ay isang lalaki na may maayos na tindig, nakasuit at may dalang mga dokumento. Siya ay ang CEO na nag-alok ng tulong kay Rafael. Likaste, bati ng lalaki, nagmamadaling tumayo. Ako si Attorney Gabriel Reyes. Salamat sa tiwala na ibinigay mo sa akin. Ang iyong ama ay nag-iwan ng mga tagubilin na, ano man ang mangyari, dapat ay mayroong medical supervision si Migo sa ilalim ng aming pangangalaga. Sa paglapit ko kay Migo, hindi ko na inalintana pa ang mga papeles o ang mga negosyo. Ang kailangan ko lang ay ang init ng kanyang kamay nang hawakan ko ang kamay ng aking anak. Naramdaman ko ang pagtaas ng aking presyo ng dugo dahil sa paglundo, ngunit agad din itong humupa sa pagdama ng paghinga niya. Si Don Teodoro ay tumayo at lumapit sa akin. Sa pagkakataong ito, hindi siya nagpakita ng anumang uri ng pagsubok. Ang kanyang mga mata ay puno ng tunay na pagsisisi. Hindi ko na gustong subukan ka pa, anak. Ang huling pagsubok na yon ay sapat na. Kailangan ko lang ng katiyakan na handa ka na lumaban ng walang takot. Wala akong takot para sa sarili ko pa. Ang takot ko ay para sa kanya. Sagot ko, tumango patungo kay Migo. Ang sandali ng pagkakaisa namin ng aking ama ay naputol ng matinding pagbuntong hininga mula kay attorney. Reyes, mayroon akong balita, Likaste. Alam ni Percival na lumabas ka mula sa bakuran ng mansyon, pero hindi niya alam na hinahanap mo si Migo. Ang akala niya ay nasa bahay ka pa rin, naghihintay na pirmahan ang mga papeles. At ano ang ginawa niya? Tanong ko. Ang aking tinig ay halos hindi na makabuo ng mga salita. Siya at si Doña Consolacion, patuloy ni attorney. Reyes, habang tinitingnan si Don Teodoro para sa kumpirmasyon, ay nagpatawag ng isang emergency board meeting sa lalong madaling panahon. Ito ay para ipilit ang pag-sign ng mga papeles
na maglilipat ng mga natitirang asset mo at ng inheritance ni Migo sa pangalan ni Ivana bilang proteksyon sa unborn child niya. Kailangan nilang mangyari iyon bago ka pa man makabalik mula sa paghahanap kay Migo. Ang kaba na naramdaman ko para kay Migo ay biglang napalitan ng isang malamig at matinding pag-init ng pagkamuhi. Ang pagkawala ni Migo ay hindi lang isang paraan para hadlangan ako, kundi isa itong taktika para tuluyan akong maging isang taong walang anumang karapatan. Inaasahan nilang ako ay magpapakita, magmamakaawa, at sa huli ay pipirma. Kailan ang meeting? Tanong ko. Ang aking boses ay hindi na nagpapakita ng pagdududa. Tanging purong determinasyon. Bukal pa lang ng umaga bukas, sagot ni Attorney Reyes. Tumingin ako kay Migo na nakangiti na ngayon amang man nakapikit. Ngayon, ang aking martyr complex ay tuluyan ng namatay. Hindi na ako ang asawang nagtitiis. Ako ay isang inang nakikipaglaban para sa kinabukasan ng kanyang anak. At ang tanging paraan para maging ligtas si Migo ay ang tuluyang wasakin ang mga taong gumagamit sa kanya bilang isang panlaban. Kailangan kong bumalik kaagad sa Cebu, sabi ko. Tumayo ng tuwid. Pero hindi ako babalik para umiyak o magmakaawa. Ipakita mo sa akin ang mga papeles, Attorney. Reyes, kailangan kong pag-aralan ang bawat salita bago sila makapagpasiya. Huminga ako ng malalim. Ang hangin sa private room ay tila masyadong manipis para sa akin. Ang aking ama ay lumapit at hinawakan ang aking balikat. Ang bigat ng kanyang kamay ay nagbibigay ng kakaibang katiyakan. Alam kong hindi mo ito kukunin sa akin, Likast, kaya't kukunin mo ito sa kanila. Gamitin mo ang lahat ng natutunan mo. Walang pag-aalinlangan. Ngayon, lumaban ka para sa sarili mo. Ang sinabi ng aking ama ay ang huling permission na kailangan ko. Ang awa na ibinigay sa akin ng aking mga kaalyado ay hindi nakilig, kundi fuel para sa aking paghihiganti. Sa loob ng ilang oras, nag-aral ako ng mga legal jargon na hindi ko pa kailanman binasa. Ang bawat termino ay isang hakbang na papalapit sa pagwasak sa kanila. Nang gabing iyon, bago ako umalis, pinayagan akong manatili sa tabi ni Migo hanggang sa pag-alis ng mga doktor. Bago ako umalis, hinaplos ko ang pisngi ng aking anak at sa isang pribadong sandali, sinabi ko sa aking sarili, hindi na ako babalik sa pagiging biktima. Habang papalabas kami ng resort, inabot sa akin ni Marco ang isang encrypted flash drive. Ito ang huling kopya ng mga plano nila para sa merger na gagamitin nila para isara ka. Makakatulong ito sa iyo bukas. Pumasok ako sa sasakyan. Ang shawl ay mahigpit na nakayakap sa aking dibdib. Ang pag-asa ay napalitan ng isang malamig, matinding pagtuon. Kung bukas ay ang aking huling pagtatangka, kailangan kong maging perpekto. Ngunit habang papalayo ang sasakyan, isang ideya ang biglang tumagos sa aking isip na nagdulot ng matinding takot. Kung ang pagkawala ni Migo ay isang distraction lamang at ang meeting ay tungkol sa assets, sino ang tunay na nagpapadala ng mensahe tungkol kay Migo? Kung hindi si Ivana at hindi rin si Percival na abala sa ang pag-iisa sa kwarto ng ospital kasama si Migo na ngayon ay matatag na ang paghinga, ay ang aking tanging kanlungan. Ngunit ang kapayapaan ay panandalian lamang. Ang flash drive na ibinigay ni Marco ay tila may sariling bigat. Kailangan kong malaman ang buong katotohanan bago ang board meeting, ang tanging paraan para makakuha ng malinaw na evidence laban kay Ivana tungkol sa pekeng pagbubuntis ay ang direktang pagharap sa kanya. Sa tulong ng mga connection ni Rafael, nakarating ako sa Mactan, nagpanggap bilang isang buyer ng mamahaling tela na humahanga sa lifestyle ni Ivana. Ang pagpasok ko sa private villa nila ay tulad ng pagpasok sa isang stage kung saan ako ang pinaka-inaasahang biktima. Ang paligid ay luhong walang kapantay. Ang amoy ng mga mamahaling bulaklak ay halos nakakasulasok sa akin. Isang matinding kaibahan sa amoy ng amag sa aming dating inuupahan. Nakita ko si Ivana
Nakasuot ng sutla, nakaupo sa isang mamahaling sopa at nagbubuntong hininga ang may kasamang isang lalaking hindi ko inaasahan. Si Ginoong De Leon, ang kapatid ni Marco. Marco, bakit mo kasama ang taong iyan? Tanong ko. Ang aking boses ay puno ng matinding pagtataka na halos hindi ko na makontrol. Nagkatinginan sina Marco at Ivana. Lumabas ang isang mapait na ngiti sa labi ni Ivana. Ay Lekaste, hindi ka pa ba tumitigil sa paghahanap ng mga taga-suporta? Akala ko ba pinayagan ka ng maging designer ni Rafael? Huwag kang mag-alala. Tutulungan kita sa iyong business. Sa sandaling makalaya ako rito. Si Marco ay hindi nagpakita ng anumang kaba. Wala akong kinalaman sa plano niya, Lekaste. Narito ako para sa sarili kong mga dahilan. At tingnan mo, Lekaste, ang aking kapatid ay narito para mag-imbita rin. Pagkatapos, si Ginoong De Leon ay nagsalita. Ang kanyang tinig ay kalmado, ngunit puno ng awtoridad. Ivana, Lekaste ay may mga ebidensya na tungkol sa iyong ulanan na concoction. Hindi ka buntis kay Percival, at alam ko na ang lalaking ama ng iyong dinadala ay si pangalan ng kasabwat ni Ivana, kalaban ni De Leon. Ang mga salitang yon ay tila nagpalit ng mundo ni Ivana. Ang kanyang kulay ay biglang nawala, at ang kanyang mga mata ay naging malalim na mga balon ng takot. Ito ang eksaktong sandali na hinintay ko. Kaya pala, bulong ko, ang aking tinig ay nanginginig hindi dahil sa takot, kundi sa matinding satisfaction sa nakikitang pagbagsak ng kasinungalingan. Lekaste? Sabi ni Marco. Dahan-dahan siyang lumapit sa akin. Ang kanyang kilos ay may paggalang na hindi ko inasahan. Huwag kang magpabulag sa revenge. Kailangan mong isipin si Migo. Ang board meeting ay sa umaga. Alam ko, sagot ko, at tumingin ako kay Ivana na ngayon ay umiiyak na. Ang kanyang mga luha ay tila hindi na totoo. Ngunit bago ko sirain ang kanilang empire, kailangan kong iparamdam sa kanya ang sakit ng pagkawala ng lahat ng kanyang prestige. Lumapit ako kay Ivana. Ang distansya sa pagitan namin ay tila napakalaki, kahit na ilang pulgada lang ang pagitan. Ivana, alam mo kung ano ang pinakamasakit sa lahat? Ang paglalagay mo ng inosenteng bata, kahit na peke, bilang kasangkapan. Ang hiya na mararamdaman mo bukas ay mas matindi kaysa sa lahat ng pagbili mo ng mamahaling gamit. Bumaling ako kay Marco. Saan ang final meeting? Kailangan kong maghanda ng isang bagay na mas matindi kaysa sa mga papeles. Sa mansyon, sagot ni Marco. At Lykast, mag-ingat ka. Si Percival ay nasa bingit ng pagkasira. Ang mga taong tulad niya ay maaaring gumawa ng anumang bagay kapag sila ay na-corner. Habang umalis ako sa villa, dala ang kaalaman na hindi lang si Percival at Ivana ang kalaban ko, kundi pati na rin ang pagdududa sa tunay na motibo ni Marco. Nang makarating ako sa sasakyan, tinawagan ko si Rafael. Rafael, kailangan kong makipagkita sa iyo bago sumikat ang araw. Kailangan kong ibigay sa iyo ang lahat ng ebidensya. At bago yon, napatingin ako sa aking shawl na nasa tabi ko. Naisip ko ang aking pagiging ina, ang aking pagiging babae, at ang pagtataksil na dinanas ko. Rafael, sa lahat ng nangyari, meron bang anumang pagkakataon na ang pagmamahal na inialay ko kay Percival ay hindi kailanman naging real sa panig niya? O ang taong nagmamahal sa akin ng tapat ay nagtago sa likod ng etiquette ng isang kaibigan? Pagdating ko sa itaas na palapag ng opisina ni Rafael, bago magmadaling araw, ang hangin ay may bahid ng tensyon. Si Rafael at Attorney Reyes ay naghihintay. Ang mga papel na naglalaman ng ownership ng kumpanya ng transportasyon ay nakalatag sa lamesa. Ang liwanag ng mga desk lamp ay tila nagpapakita ng bawat linya ng aking pagod. Ngunit sa aking mga mata ay merong matinding focus. Nasaan ang final documents para sa share transfer? Tanong ko. Hindi na ako nagpalipas pa ng oras sa pagbati. Handa na, sagot ni Attorney Reyes. Pero Lekaste,
Bago mo pirmahan, kailangan mong malaman na ang power na hawak mo ngayon ay napakalaki. Magagamit mo ito para magsimula ng kaso laban kay Percival sa parehong sandali. Tiningnan ko ang mga papeles, ang mga legal na terminolohiya na tila mga pader na nakapalibot sa aking kalayaan. Habang pinag-aaralan ko ang bawat clause, ang isang alaala ay biglang sumulpot sa aking isipan. Isang alaala ng gentleness ni Percival bago pa man siya tuluyang nalunod sa ambisyon at kasinungalingan ni Ivana. Naalala ko noong unang beses kaming magkasama sa isang simpleng bangka sa dagat. Tahimik lang kami. Hindi nagsasalita, pero ramdam ko ang init ng kanyang palad nang hinawakan niya ang aking kamay. Hindi iyon ang marahas, na hawak na naghahanap ng pag-aari. Ito ay isang marahang pagdikit na para bang natatakot siyang mapunit ang aking balat. Huwag kang mag-alala, Lycaste. Pangako, poprotektahan kita mula sa lahat ng problema ng pamilya ko. Ang bulong niya noon, ang amoy ng dagat ang naghahalo sa kanyang hininga. Sa sandaling iyon, naniniwala ako sa kanya. Ang alaala ng init at pangako ay mabilis na naglaho. Nang maalala ko ang malamig na ulan at ang kanyang mga salitang nagtatakwil sa akin, hindi na yun pwedeng maging batayan. Sino ang pinakamagaling na lawyer na kayang ituloy ang kaso laban kina Percival at Konsolasyon para sa aking dignidad at pag-abuso? Tanong ko, ibinalik ang aking tingin sa mga papeles. May isa akong makikilala na dating prosecutor, lubos na kilala sa pagpapanalo sa mga kaso laban sa matataas na tao. Siya ay may pananaw din sa family matters, sagot ni Rafael. Magpatulong ka sa kanya, utos ko. Pero ang ownership ng kumpanya, kailangan kong hawakan ito ng personal. Ayokong may ibang magdikta ng aking susunod na galaw. Inihanda ni Attorney Reyes ang lahat para sa paglipat ng shares. Nang ilabas niya ang pen, naramdaman ko ang kaba. Hindi takot na mawalan, kundi takot na baka ang pirma ko ay hindi sapat para sa hustisya. Habang nakatingin ako sa papel, ang aking isip ay bumalik kay Migo, na ngayon ay ligtas na natutulog. Para sa kanya, kailangan kong maging matibay. Para sa kanyang kinabukasan, kailangan kong maging ang babaeng hindi na kailanman magpapahintulot na saktan siya. Inilapit ko ang pen sa papel. Ang tinta ay tila naglalaman ng lahat ng aking pagdurusa. Dahan-dahan, iginuhit ko ang aking pangalan, Lycaste, sa espasyo ng new chairman of the board. Hindi na ito isang simpleng pirma. Ito ay isang deklarasyon ng digmaan at isang pangako sa sarili. Nang matapos ko ang pagpirma, ipinasa ko ang dokumento kay Attorney Reyes. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng respeto. Tapos na. Ikaw na ang may-ari ng lahat ng controlling shares. Ibinigay ko ang flash drive kay Marco. Ito ang gamitin mo. Huwag mo akong pababayaan bukas. Hindi ko na kailangan ng physical na tulong mula sa inyo, pero kailangan ko ng intelligence. Ibigay mo ang lahat ng katibayan tungkol sa financial schemes ni Percival sa tamang tao. Nagnod si Marco. Gagawin ko. Pero Lycaste, bago ka umalis, may isang bagay na nais kong itanong tungkol sa pag-uugali mo. Nakaharap ako sa pinto, handa nang umalis at maghanda para sa pagdating sa mansyon. Ano yon, Marco? Sa lahat ng sakit na ibinigay sa'yo, sa lahat ng pagtataksil, bakit nananatili kang kalmado sa harap ko? Wala ka bang nararamdaman na galit o pagkamuhi sa amin na nakikipagtulungan sa kaaway ng iyong dating asawa? Napahinto ako sa paghinga. Ang aking paglalakbay patungo sa paglaya ay hindi kumpleto kung ang lahat ng damdamin ay hindi nalutas. Ang galit ay hindi ko puhunan sa negosyo, Marco. Ang galit ay nakakapagod. Ngunit ang pagmamahal ko kay Migo at ang pagtatanggol sa aking dignidad, iyon ang nagpapatakbo sa akin. Ngunit may isang bagay na nananatili, isang bagay na hindi ko pa kayang isuko sa hustisya.
Tumingin ako sa aking refleksyon sa salamin ng pintuan. Kahit ngayon na hawak ko na ang lahat, isang tanong ang nananatili sa aking isip. Isang katanungan na hindi kayang sagutin ng mga papeles o ng board resolution. Kung kasing sama ng pagtrato niya sa akin, bakit hanggang ngayon, sa tuwing naaalala ko ang init ng kamay niya noong una kaming nagkakilala, mayroon pa ring bahagi ng puso ko na nagtatanong. May pag-asa pa bang makita ko ang dating Percival na yon? O ito ay isang ilusyon na kailangan kong tuluyang patayin para mabuhay? Ang gabi bago ang board meeting ay hindi para sa pagtulog. Ito ay para sa paghahanda, hindi lamang sa mga papeles, kundi sa aking sarili. Sa maliit na silid na inilaan ni Rafael para sa akin, inilabas ko ang shawl na aking tinapos. Hindi na ito isang simbolo ng sakit. Ito ay isang kapa ng pagkareyna na kailangan kong isuot. Ang bawat kulay, bawat tahi ay nagpapaalala sa akin na hindi ako isang biktima ng kapalaran, kundi isang master weaver ng aking sariling kapalaran. Sa isang tahimik na sandali, habang nag-iisa ako, inilapag ko ang shawl at inilagay ang flash drive ni Marco sa isang maliit na supot kasama ng mga dokumento ng share transfer. Ang aking isip ay tila nahahati sa dalawa. Isang bahagi ang nagtatagumpay sa pagiging abogado at negosyante. Ang isa namang bahagi ay nakikipaglaban pa rin sa multo ng nakaraan, sa init ng kamay ni Percival. Nagpasiya akong harapin ang huling emosyonal na bahagi ng aking paglalakbay bago ang digmaan. Tumawag ako sa klinika kung saan naroon si Migo. Nagpaalam ako sa kanyang mga nurse na babalik ako ng maaga at sa isang pribadong video call, ipinakita ko kay Migo ang aking bagong gawa. Migo, tingnan mo. Ang boses ko ay puno ng pagmamahal na hindi na kailanman mapapawi ng sinuman. Ito ay gawa ni Mama. Sa tuwing makikita mo ito, tandaan mo, ito ay ang lakas na hindi nila kayang sirain. Si Migo, na tila nakaramdam ng aking kagalakan, ay ngumiti ng malawak, isang ngiti na mas maliwanag pa sa anumang kayamanan sa mundo. Ang ngiti na yon ay nagpawi sa lahat ng aking mga pag-aalinlangan. Ang aking damdamin para kay Percival ay biglang naglaho, napalitan ng isang malinaw na pangako sa aking anak. Ang kaligayahan ko ay hindi nakasalalay sa pagmamahal ng isang lalaki, kundi sa kaligtasan at tagumpay ni Migo. Makinig ka sa Lolo Teodoro mo, anak. Pagbalik ni Mama, magkakaroon tayo ng sarili nating bahay at magiging masaya tayo. Walang sino man ang makakakuha nito sa atin. Bago pa man ako makatapos, isang notification ang lumitaw sa aking laptop. Isang email mula kay Percival. Ang una niyang pag-contact sa akin ng personal mula nang ako ay lisanin. Ang subject line ay, "Huli na ba ang lahat?" Dahan-dahan kong binuksan ang email. Ang nilalaman nito ay isang mahabang paghingi ng tawad, isang pag-amin sa kanyang kahinaan, at isang pagtatangka na ipaliwanag ang kanyang takot kay Ivana at sa kanyang ina. Ang dulo ay nagtataka kung may pag-asa pa kaming bumalik sa dati, kung saan siya ay mag-aaral pa lamang at ako ay merong pag-asa sa kanya. Sana Laycast, makita mo pa ang taong minahal mo. Nagkamali ako ng sobra. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang araw na ito nang wala ka. Ang huling linya. Ang mensahe ay nagpukaw ng matinding sakit, hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa loss ng isang pangarap na hindi na kailanman babalik. Ang init ng kanyang kamay noong una ay isang ilusyon lamang. Hindi ako nag-reply. Ang aking tugon ay hindi na kailangan pang isulat. Ito ay ipapakita ko sa board meeting. Naramdaman ko ang isang matinding pagod, ngunit ito ay isang kaaya-ayang pagod. Ang pagod ng isang mandirigma na handa na sa kanyang pinakahuling labanan. Attorney Reyes, Marco, tawag ko sa kanila. Tapos na ang paghahanda ko. Ngayon, oras na para ipakita sa kanila ang totoong kapangyarihan ng isang babaeng
Habang papalabas ako ng pinto para harapin ang board meeting, ang huling bagay na tumatak sa aking isip ay hindi ang paghihiganti, kundi ang ngawang ngiti ni Migo. "Marco?" Tanong ko ng mahina habang papalapit sa elevator. Kung sakaling magtagumpay tayo, kailangan ko pa bang mag-alala na baka si Percival ay magtangkang humingi ng patawad sa harap ni Migo? Hindi ko hahayaang sirain pa niya ang paggaling ng aking anak sa pamamagitan ng kanyang drama. Ang conference room ng kumpanya ng transportasyon ay tila yelo sa aking harapan. Ang mga miyembro ng board na dating nagpapakita ng paggalang kay Percival at Doña Consolacion ay nagtitinginan na ngayon ng may pag-aalinlangan. Ang kanilang mga ekspresyon ay nagpapakita ng pag-asa sa isang mas matatag na pamumuno. Si Percival ay nakaupo sa dulo, ang kanyang mukha ay namumutla, habang si Doña Consolacion ay nakatingin sa akin na tila isa akong multo mula sa kanyang nakaraan na hindi niya napigilan. Si Ivana ay wala, hindi pa rin dumarating. Ang bawat paghinga na aking ginagawa ay sinasadya. Sinusukat ko ang bawat galaw para hindi magpakita ng anumang emosyon na maaaring gamitin laban sa akin. Ang aking kasuotan ay ang barong Tagalog na may kaunting pagbabago na ginawa ko. Isang blend ng pormalidad at ang aking bagong natuklasang sining na may shawl na nakabalot sa aking braso, hindi bilang dekorasyon, kundi bilang isang shield. Salamat sa inyong pagdalo. Ang simula ko, ang aking Tagalog, ay malinaw at matatag, walang bakas ng dating pag-aalangan. Bilang inyong bagong chairman of the board, isang mahinang pagbulong ang umalingaw-ngaw mula kay Percival. Bagong chairman? Anong pinagsasabi mo, Lycast? Dahan-dahan akong lumingon sa kanya at ang aking titig ay tila isang matalim na sibat. Hindi ko siya sinagot ng direkta. Bago tayo magsimula, sa mga financial report na hindi naman ninyo nauunawaan, patuloy ko, ang aking tinig ay umabot sa lahat. Kailangan nating linawin ang mga isyu ng integrity na sumisira sa reputasyon ng kumpanya. Inilapag ko ang flash drive na ibinigay ni Marco sa mesa. Tinitiyak na ang maliit na bagay na yon ay nakatutok sa direksyon ni Doña Consolacion. Attorney Reyes, maaari mo bang ipaliwanag sa lahat kung ano ang nilalaman ng data na ito? Si Attorney Reyes ay tumayo. Ang kanyang tindig ay kasing tapang ng sa akin. Ipinakita niya ang mga file na nagpapakita ng mga ilegal na transaksyon ni Percival na nagpapatunay na siya ay nagpapahiram ng mga kagamitan ng kumpanya para sa personal na pakinabang at ang pinakamahalaga, ang proof of concept na ang kanyang ina ay matagal nang nagpaplano na ibigay ang kontrol sa labas. Si Doña Consolacion ay nagtangkang tumayo. Ang kanyang muka ay nagiging kulay ube sa galit, ngunit ang kanyang mga salita ay tila nahihirapan lumabas. Mga kasinungalingan, ito ay gawa-gawa lamang ni Lycaste. Sigaw niya, ang kanyang tinig ay nagbabanta. Huwag po kayong mag-alala, Donya. Hindi pa yan ang pinakamainit na kape na ating iinumin. Kalmado kong sabi. Dahil hindi lang yan ang meron ako. Ivana, nandyan ka ba? Sa sandaling iyon, ang pinto ay bahagyang bumukas at doon nakatayo si Ivana na may suot na damit na dapat sana ay pangkasal. Ngunit ngayon ay may bahid ng pag-aalinlangan sa kanyang mukha. Siya ay naghahanap ng suporta mula kay Percival, ngunit ang kanyang asawa ay nakatingin na lang sa sahig. Ivana, patuloy ko, ang aking tinig ay puno ng matinding katarungan. Pinahiram mo ako ng isang aral. Tinuruan mo ako kung paano maging isang warrior para sa aking anak. Ngayon, ipakita mo sa kanila ang bunga ng iyong pagtatrabaho. Inilabas ko ang isang sealed envelope na naglalaman ng DNA test result at ang mga litrato ng tunay na ama ng bata. Ang inheritance na sinubukan mong ipasa sa iyo, Ivana, ay hindi mo makukuha. Hindi ka magiging Consolation Jr. At ikaw, Percival, tinitigan ko siya.
Ang aking titig ay walang pag-ibig, tanging pagpapasya. Ang katotohanan na hindi ka ang ama ng bata ay isang maliit na issue kumpara sa katotohanan na ikaw ay isang walang silbing heir. Inihagis ko ang mga ebidensyang ito sa gitna ng lamesa. Ang mga miyembro ng board ay naguunahan na tingnan ang mga ito. Ang silence sa silid ay nagpapatunay na wala nang maipagtatanggol pa. Ang mukha ni Doña Consolacion ay nagbago. Mula sa galit patungo sa isang nakakakilabot na pagkabigla. Sa bisa ng mga shares na ibinigay sa akin ni Don Teodoro at sa aking bagong majority stake, sabi ko, ang aking tinig ay nag-iiba mula sa Tagalog patungo sa isang matigas na business Taglish. Itinatanggal ko na ngayon si Percival at Doña Consolacion sa lahat ng posisyon at karapatan sa kumpanyang ito. You are hereby terminated. Si Percival ay tila hindi makapaniwala. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalito at kawalang pag-asa. Licaste, please, awaan mo naman ako. Halos pabulong niyang sabi. Ang kanyang tinig ay basag. Ang salitang awaan, pagkaawa, ay tumama sa akin. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito nakapagdulot ng sakit. Nagbigay ito ng isang uri ng matinding kaligayahan. Ang kaligayahan na sa wakas ay hindi na ako ang humihingi. Ngunit bago ko pa man masagot, si Ivana, na nakikita na ang katapusan ng kanyang mga pangarap, ay nagsalita. Ang kanyang tinig ay puno ng pangungutya at desperasyon. At ikaw, Licaste, ano ang ibig mong gawin sa legacy ng kumpanyang ito? Magtahi-tahi ka na lang ulit sa bahay niyo. Hindi mo kayang patakbuhin ito. Hindi ka isang businesswoman. Ang bawat salita niya ay tila isang pilit na pag-atake sa aking self-worth. Napakaganda sana kung ito na ang huling paghaharap. Ngunit ang pagtatapos ay hindi pa narito. Sa sandaling iyon, narinig ko ang isang boses mula sa pinto. Isang boses na nagpalamig sa dugo ng lahat, ngunit nagbigay sa akin ng kakaibang kapayapaan. Hindi siya magtatayo, siya ay magpapatayo, sabi ng isang lalaki. At doon, sa pintuan, nakatayo si Marco de Leon, kasama ang head of legal na ipinadala ni Don Teodoro. Dahil Licaste, ang share transfer na ginawa mo ay balido. Ngunit may isa pang document na kailangan nating isaalang-alang. Tumingin si Marco sa akin. Ang kanyang mga mata ay nagtataglay ng isang pahiwatig na hindi ko maunawaan. Ano yon, Marco? Ang tanong ko. Ang aking pagod ay tila dahan-dahang pumapalit sa tagumpay. Ito ba ay tungkol sa kumpanya o tungkol sa isang bagay na mas personal? Ang tanong ni Marco ay nagpabigat sa hangin. Isang final blow na hindi ko inaasahan matapos ang matagumpay na pag-agaw ng kumpanya. Sa halip na sumagot, tumingin ako kay Attorney Reyes. Attorney, sigurado ka bang hawak natin ang lahat ng ebidensya laban kay Ivana at sa kanyang kasabwat? Opo, Licaste. Ang lahat ng financial paper trail ay hawak na namin. At ang ebidensya laban kay Ivana tungkol sa fraudulent pregnancy ay matibay. Wala na silang halos maipagtatanggol. Bumaling ako kay Marco. Ang aking titig ay matalim. Marco, ang dokumentong yon. Ano iyon? Huwag mo akong subukan. Kung ito ay tungkol sa pag-ibig, wala na akong pakialam dyan. Si Marco ay huminga ng malalim. Ang kanyang mga mata ay hindi tumitingin sa akin, kundi sa isang punto sa malayo. Ito ay isang letter of intention na sinulat mo 3 taon na ang nakalipas. Isang liham para sa isang exclusive design residency sa Milan, Italy. Isang bagay na hindi mo sinabi kay Percival dahil alam mong hindi niya ito papayagan. Ang aking dibdib ay sumikip. Oo, naaalala ko yon. Isang liham na itinago ko sa isang lumang jewelry box na hindi ko na binuksan matapos magkasakit si Migo. Ang liham na ito ay ang tangible proof ng aking buhay na pinigil ko para sa kanya. Hindi yan mahalaga ngayon, mahina kong sabi. Ang buhay ko ay nasa Cebu, kasama si Migo.
Ngunit likaste, patuloy ni Marco, ang liham na yan ay may photocopy sa isa sa mga files ni Percival. Iyon ang dahilan kung bakit, sa tingin niya, ay mas mahalaga pa ang kanyang reputation kaysa sa akin. Dahil hindi niya kayang tanggapin na ang asawa niya ay mas matalino kaysa sa kanya sa sining. Nang marinig ko iyon, ang sakit ay tila nag-iba ng anyo. Hindi na ito pag-ibig o pagtataksil, ito ay pagkilala. Sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman ko na may isang tao na nakakita sa aking pangarap bago pa man ito bawiin. Ngunit hindi ito tungkol kay Percival, ito ay tungkol sa akin. Salamat sa impormasyon, Marco. Sabi ko, ang aking tinig ay puno ng determinasyon. Ngayon, tapos na ang tungkulin ko sa kumpanyang yon. Tapos na ang aking tungkulin sa pagpapakasal na yon. Paglabas namin sa gusali, ang mga unang sinag ng araw ay sumasagitsid sa himpapawid ng Cebu. Ang araw na ito ay magtatapos sa pagdurusa. Nakarating kami sa isang pribadong klinika. Handa na si Migo na umalis. Nang yakapin ko siya, ang kanyang maliit na katawan ay tila mas malakas kaysa dati. Ang kanyang ngiti ay ang aking reward. Sa isang private lounge doon, naghihintay si Don Teodoro. Wala na roon si Attorney Reyes. Ang lahat ay tapos na, Laikaste. Ang kumpanya ay nasa iyo. Sina Percival at ang kanyang ina ay nasa ilalim ng investigasyon. Si Ivana ay humarap na sa kanyang problema. Walang humingi ng tawad sa iyo at hindi ko sila pinayagan. Huminga ako ng malalim. Nakita ko ang aking sarili sa salamin. Payat pa rin. Ngunit ang mga mata ko ay may kulay, may buhay. Pa, salamat. Ngunit hindi ko na kailangan ang tulong mo para sa kumpanya. Ito ay akin na dahil sa trabaho ko. Ang kailangan ko lang ay ang tulong mo sa pagtatatag ng Quinta de Esperanza, ang foundation para kay Migo. Sa pag-aayos ng mga papeles, walang kilig, walang romansa, tanging purong pagpapatibay ng isang ina. Nang makumpleto ang lahat, iniwan namin si Percival sa kanyang kawalan. Wala akong nakitang pagsisisi sa aking puso, tanging ang pagpapasalamat na hindi ako nagpaubaya sa kanyang drama. Sa huling pagkakataon, tiningnan ko ang shawl na nasa aking kamay. Kinuha ko ang lumang letter of intention na kinopya ni Marco at isinilid ito sa loob ng shawl. Itago mo ito pa, sabi ko. Ito ang alaala na kailangan ko para maalala kong hindi ko kailanman dapat isuko ang sarili ko. Nang kaming dalawa, ako at si Migo, ay lisanin ng syudad, hindi ako tumingin sa likuran. Ang future ay hindi pa perpekto, ngunit ito ay akin.